Ang tanong, sino ang higit na makapangyarihan? Unang Korinto 14:26-28, pinasuko ang lahat kay Kristo, pero hindi kasama ang Diyos. At kapag ang lahat ng bagay ay nasa kapangyarihan ni Jesus, si Jesus naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat sa ilalim ng kapangyarihan niya. Ayun. Kanina ay pinatunayan natin, kapatid na Alex, na ang paghatol ng Ama ay sa pamamagitan ng Anak. Gaya din po ng binanggit ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 28, sa talatang 18, na ang bili ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa ay naibigay na sa akin. Ito po yung tinatawag na delegated authority. Bilang Ama at Anak, ayon sa hierarchy, unang Korinto Kapitulo 11 sa talatang 3, ang Pangulo ng Panginoong Hesukristo ay ang Ama. Ang Pangulo ng mga lalaki ay ang Panginoong Hesus. At ang Pangulo ng mga babae ay ang lalaki. Kaya doon pinatutunayan, pagdating sa relasyong mag-ama, natural, ang Pangulo ng anak ay ang Ama. Pero pagdating sa pagka-Diyos, ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay iisa po sa pagka-Diyos yan. Pantay-pantay. Kaya ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay tatlo na persona pero iisa po sila sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, pantay-pantay po sila sa pagka-Diyos. Pero sa relasyong Ama at Anak, ang Pangulo ng Anak ay ang Ama. At mas dakila po ang Ama kaysa sa Anak, sapagkat ang Ama kailanman hindi yan sinusugo. Ang Ama ang nagsusugo sa Anak. Kaya dakila ang nagsugo kaysa sa isinugo. Gaya rin po ng relasyon ng mag-ama. Ang Pangulo ng Anak ay ang Ama. Kaya naman doon ay pinatutunayan sa relasyong mag-ama. Ang Pangulo ng Anak ay ang Ama, pero sa pagka-Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay pantay-pantay. Kaya nga, gaya ng aking nabanggit kanina, delegated authority. Pagka napasuko na ng Panginoon sa ilalim ng mga paa ng Anak, ang lahat ng mga bagay, ang Anak ay susuko din sa Ama upang ang Ama ay lumahat sa lahat. At ang huling kaaway na pasusukuin ay ang kamatayan, ayon sa konteksto sa unang Korinto Kapitulo 15. Kaya nga, pagka binuhay na maguli ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga patay, ganun, napasuko niya ang kamatayan sapagkat wala na pong mangyayaring kamatayan. Pagka nabuhay na ng Panginoong Hesus ang mga patay, sapagkat ang bubuhayin, kaya ng mga maliligtas, ay dadalhin na sa langit upang manahin ang buhay na walang hanggan. Kaya yun po yung huling-huling kaaway, ang kamatayan. Sabihin, pagka binuhay na ng Panginoong Hesus ang mga patay, wala na pong kamatayan. Napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Kaya naman, ang Panginoon, gaya ng aking nabanggit, delegated authority, ay susuko sa Ama upang ang Ama ay lumahat sa lahat. Yan lamang, kapatid na Alex, at pasensya ka na, hindi ko kasi gaanong kabisadong i-operate itong laptop. Gusto ko sanang ipakita yung mga talata pero hindi ko alam kung paano gawin. Bagamat yung mga nabanggit kong mga talata ay eksakto naman yun. Sana na isulat at pwedeng reviewin.
Salamat kapatid na Alex, at kung loloobin po ng Panginoon sa mga susunod ay atin pong dadagdagan ang kasagutan tungkol diyan. Ganun pa man